Ang movie review natin ngayon ay thriller movie noong 2015 na pinamagatang Even Lambs Have Teeth. Ang pelikula ay nagsimula sa dalawang magkaibigang si Katie at Sloan. Sila ay nasa sabik sa kanilang nalalapit na out-of-town trip. Magtatrabaho sila sa isang bukid na tinatawag na Eco-Field Organic Farm sa loob ng isang buwan para makapag-ipon ng pera para sa isang shopping trip sa New York City. Kinabukasan, sinusundo sila ng tito ni Katie na si Jason na isang pulis. Magpapalipas sila ng gabi sa bahay ng kasintahan ni Jason bago sila tumuloy sa bukid. Pagkatapos nilang magpalipas ng gabi, iminungkahi ni Sloan na gumamit sila ng peking pangalan habang sila ay nasa bayan. Pinili ni Sloan ang pangalang Heather at pinili naman ni Katie ang pangalang Ripley. Kinabukasan, ibinaba sila ni Jason sa isang istasyon ng bus. Sasakay sila ng bus papunta sa bukid, dahil protektado sila ni Jason, sinabihan niya ang dalawa na mag-isip ng isang safety word kung sakaling magkaproblema sila. Kailangan nilang ipadala ang secret word na ito sa dulo ng bawat text messages. Halimbawa, ni-request ni Jason kay Katie na magpadala sa kanya ng iba't ibang words sa bawat araw na nakaayon sa alphabet at ang secret word ngayon ay apple. Pagkatapos umalis ni Jason, kailangan nilang maghintay ng bus na darating sa loob ng isang oras. Nagpasya silang maghintay sa isang kafe. Sa kafe, nakilala nila ang dalawang lokal na lalaki at napagpasyahan nilang kumain kasama sila. Ang mga babae ay nagpakilala gamit ang mga peking pangalan na kanilang naisip, at ang mga lalaki ay nagpakilala bilang magkapatid na sina Jed at Lucas. Inaalok ng magkapatid na ihatid sila sa bukid, pero medyo nag-aalinlangan si Katie sa una, ngunit pumayag siya pagkatapos makita ang masayang mukha ni Sloan. Sa huli, sumakay sila sa asul na truck ng magkapatid. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan, nilampasan ni Jed ang bukid kung saan dapat magtrabaho sina Katie at Sloan, na nagpaisip sa mga babae. Nang tanungin nila kung babalik ba sila, sinabi ni Jed na oo, may pupuntahan lang sila saglit. Sa wakas, dumating sila sa isang lugar at sinabi ni Jed na dito sila nakatira. Ang ina ni na Jed at Lucas, na tila medyo kakaiba, ay nag-welcome sa mga babae at inanyayahan silang magkape bago sila pumunta sa bukid. Pagkapasok nila, nakatanggap si Katie ng text mula sa kanyang pulis na tito. Ginamit niya ang kanilang lihim na salita para ipaalam sa kanya na okay siya. Samantala, kumakain sila ng pie at umiinom ng kape na lumalabas na mayroong isang bagay sa kanilang inumin na nagdulot sa kanila ng pagkaliyo. Sinubukan nilang tumakas nang mapagtanto nilang may mali, ngunit nahuli sila ni na Jed at Lucas at dinala sila pabalik sa loob. Kinabukasan, nagising sina Katie at Sloan sa gitna ng kagubatan at nakakadena. Sinabi ni Jed sa kanila na doon na sila titira, binigyan sila ng ilang pangunahing bagay na kailangan nila tulad ng damit, kama, at palikuran. Sa sumunod na scene, bihis na sina Katie at Sloan at dumating ang boss ni Jed na si Boris. Kinuha niya ang telepono ni Katie para malaman kung may nakakaalam ba kung nasaan sila. Natuklasan niya na nagsinungaling sina Katie at Sloan tungkol sa kanilang mga pangalan at ang secret word sa text message. Kailangan nilang sabihin sa kanya na ang apple ay ang kanilang safety word. Nang may text na ni Boris ang salitang apple, sina Katie at Sloan ay naghanda na para maligo gamit ang isang pansamantalang shower. Biglang dumating ang sheriff na may hawak na baril pero lumalabas na ang sheriff ay isang masamang tao na sumusuporta sa human trafficking, at nandito siya para saktan ang isa sa mga babae. Pagkatapos umalis ng sheriff, pumunta si Sloan para makita si Katie, na mukhang takot na takot ngayon. Samantala, nag-aalala na si Jason dahil ang huling text na natanggap niya mula kay Katie ay may parehong safety word tulad ng kahapon. Sa kagubatan, dinala ni na Jed at Lucas ang isa pang customer, na tatawagin nating Scruffy Guy. Pinili niya si Sloan at dinala siya sa trailer, at dito natin malalaman na medyo baliw ang Scruffy Guy. Si Jason, na isang ahente ng FBI, hindi lamang pulis, ay tumatawag sa trabaho ni na Sloan at Katie. Natuklasan niya na hindi sila pumasok sa trabaho kahapon at nagmamadali siyang hanapin ang dalawa, nag-aalala na sila ay nasa panganib. Samantala, lumalala ang sitwasyon para kina Sloan at Katie habang may bagong customer na dumating. Ang taong ito, na nagsusuot ng maskara ng baboy, ay pinili si Sloan at dinala siya sa trailer. Pagkatapos niyang umalis, inaaliw ni Katie si Sloan, na tila talagang nababahala. Pumunta si Jason sa opisina ng sheriff at nakilala ang sheriff, na alam nating isang masamang tao. Sinabi ni Jason sa sheriff na sa tingin niya ay dinukot ang kanyang pamangkin. Sinabi pa niya sa sheriff ang tungkol sa safety word sa mga text message. Sa kagubatan, sinabi ng sheriff sa mga kidnapper na si Jason ay isang ahente ng FBI at nagsinungaling si Katie tungkol sa secret word. Sinabi ni Boris kay Jed na patayin na sina Katie at Sloan at itapon ang katawan ng mga ito. Narinig ni Katie ang kanilang usapan. Habang ito'y nangyayari, pumunta si Jason sa cafe kung saan huling nakita sina Katie at Sloan. Tinanong niya ang barista kung ano ang alam nito. Naalala ng barista ang ilang detalye tungkol sa truck na sinakyan ni Katie at Sloan. Kinabukasan, sinabi ni Katie kay Sloan na balak silang patayin ng mga kidnapper.
Nang iwanan ng mga kidnapper si Scruffy Guy para bantayan sila, naloko ni Katie ito at nagawang makalaya sila ni Sloane. Hindi nagtagal, dumating ang sheriff at nalamang wala na sila. Noong lumabas ang sheriff mula sa kanyang kotse, ninakaw ito ni Katie at Sloane. Bumalik sila sa bayan at pumunta sa isang tindahan ng hardware para bumili ng ilang gamit. Tinanong nila ang cashier kung kilala niya si Boris, ang lalaki na may asul na truck, at sinabi nito sa kanila kung saan nakatira si Boris. Samantala, nasa opisina ng car insurance si Jason. Gumawa siya ng kwento tungkol sa pagbangga sa isang asul na truck at tinanong kung sino ang may-ari nito. Dumating si Boris sa bahay ng tamang oras at na-surprise ni Katie at Sloane na may dala-dalang mga tennis balls na puno ng pako. Nagmamakaawa si Boris para sa kanyang buhay at nag-alok pa ng pera. Noong dumating si Jason sa labas ng bahay ni Boris, tinanong ni Katie at Sloane si Boris tungkol sa lalaki na may maskarang baboy. Nang hindi sila sagutin ni Boris, ginamit nila ang isang sibat para saktan siya, na nauwi sa halos ikamitay na niya. Nang makapasok si Jason, wala na sina Katie at Sloane, at natagpuan niya si Boris na naghihingalo. Narinig niya ang mga tunog ng makina ng kotse sa labas at nagmadaling lumabas. Umalis sina Katie at Sloane, at dinala ni Jason si Boris sa ospital. Sa sumunod na eksena, sinabi ng sheriff kay Jason na hindi na nagtagal si Boris. Sinubukan ni Jason na tawagan ang telepono ni Katie, ngunit biglang hinugot ng sheriff ang kanyang baril, na-realize niyang nabunyag na ang kanyang lihim. Huminto sina Katie at Sloane sa harap ng isang simbahan, kung saan nalaman nila na ang lalaki na may maskarang baboy ay pari ng bayan. Pumasok si Sloane sa simbahan at hinamon niya ang pari. Sa tulong ni Katie, napabagsak nila ito, habang sila'y umalis, tila masaya at malaya na sila. Ngunit nang sila'y huminto at bumaba sa kotse, nakita natin na ang pari, o ang lalaki na may maskarang baboy, ay nakakadena sa likod ng truck. Binuhusan nila ito ng gasolina at sinunog bago sila umalis. Nakapture ng sheriff si Jason, na may dalawa pang kababaihan na nabiktima. Ngunit dumating sina Katie at Sloane para iligtas ang kanilang tito. Itinali nila ang sheriff at naglaro ng nakakatakot na laro ng Russian roulette sa kanya. Medyo matapang at mabangis na ngayon ang mga babae, ngunit hindi natin sila masisisi dahil sa nangyari sa kanila. Sinimulan ng sheriff na humingi ng tawad, ngunit hindi nakinig si Katie at pinatay na ito. Pagkatapos noon, pinalaya ni Katie at Sloane ang mga kababaihan at sinabihan silang tulungan si Jason. Sinubukan ni Jason na tanungin kung sino ang pumatay sa sheriff, ngunit hindi sila sumagot dahil sila'y nagpapasalamat kay Katie at Sloane para sa pagliligtas sa kanila. Sa kasunod na scene, pumunta sina Katie at Sloane sa bahay ng ina nina Jed at Lucas. Binigyan din nila ito ng inumin na may drugs tulad ng ginawa nito sa kanila ilang araw na ang nakakaraan. Itinali nila ito at dinala sa basement kung saan nakatali si Jed. Hinampas nila ito sa ulo gamit ang mga baseball bat habang nanonood ang kanyang ina. Pagkatapos, dinala nila ito kay Lucas na nakatali rin. Ngunit sa halip na saktan siya, tinanggal nila ang kanyang tali, binigyan siya ng bat, at sinabihan siyang saktan ang kanyang sariling ina. Nang sabihin ni Lucas na hindi niya ito gagawin, binaril nila ito. Pagkatapos, inayos nila ang kanyang katawan para magmukhang siya ang gumawa ng lahat ng ito. Inaalok sila ng ina ng pera para palayain siya, ngunit ginamit ni Katie ang isang lawnmower para saktan siya ng sobra hanggang sa mamatay. Sa sumunod na eksena, dumating si Jason sa bahay ni Katie para sunduin siya at si Sloane. Mukhang lumipas na ang ilang mga araw at hinatid na sina Katie at Sloane sa airport at sila'y nasasabik na pumunta sa New York City. Dito na rin nagtatapos ang movie na Even Lambs Have Teeth. Salamat sa panunood.